Sa gitna ng malaking sunog na yan, sumabog ang ilang kable ng kuryente sa Davao City. Natupok ang mahigit 150 bahay. Nasawi ang 2 batang may special needs. Ayon sa BFP, natrap ang magpinsang edad 11 at 14 sa kanilang nasunog na bahay. Sugatan din ang 17 anyos nilang kaanak. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Mga kapuso, ihanda na ang budget dahil tataas ang singil sa kuryente ngayong buwan. Mahigit 2 piso kada kilowatt-hour yan ayon sa Meralco. Katumbas yan ang mahigit 400 pesos sa mga kumokonsumo ng 200 kilowatt-hour sa isang buwan. Ayon sa Meralco, pinakamalaking ambag sa dagdag singil ang pagtaas ng generation charge, transmission charge at buwis. Ibig sabihin mula sa 9 pesos and 45 centavos noong nakaraang buwan, magiging 11 pesos and 60 centavos per kilowatt-hour na ang electricity rate ngayong Hulyo. Bukod sa tumaas na generation charge, babayaran na rin ng consumer ang deferred payment na 77 centavos per kilowatt-hour na ikakarga sa electric bill kada buwan mula Hunyo hanggang Setyembre. Posible namang bumaba ang babayaran sa Agosto dahil sa inaasang pagbaba ng demand. Nag-viral ang isang advertisement ng Department of Tourism dahil sa maling lokasyon ng pamosong Banawe Rice Terraces. Imbes na sa Ifugao, nakasulat na nasa Benguet ang hagdang-hagdang palayan. Dismayado sa pagkakamali ang archaeologist na kumuha ng mga litrato nito, lalo't natural heritage site pa man din ang Banawe Rice Terraces. Ipinadala na ang mga litrato sa Regional Director ng Ifugao Tourism at nai-report na rin sa main office ng Tourism Department. Tinanggal na rin ang nakapaskil na advertisement. Wala pang pahayag ang Tourism Department kaugnay rito. Isang 12 taong gulang na batang lalaki ang pinagbabaril sa Bacolod City. Inaalam kung may kinalaman ng krimen sa pagdukot sa isang batang babae. May report si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Matutulog sana sa gilid ng kalsada sa Barangay 12 sa Bacolod City ang lalaking 12 anyos. Pero hindi na siya magigising kailanman matapos barilin sa ulo. Ayon sa mga pulis, hinahanda ng biktima ang kanyang tutulugan ng paslangin pasado 1:00 ng madaling araw noong Sabado. Agad tumakas ang di pa tukoy na salarin. Isinugod sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Hawak na ng mga pulis ang CCTV footage ng pamamaril pero hindi pa raw pwedeng ipakita sa publiko. Nakita ng saksi na tila inaabangan ng nakamotorsiklong salarin ang bata. Sabi pa ng mga pulis, isa ang biktima sa 2 lalaking minor de edad na nakitang kasama ng babaeng 5 anyos na nawala kamakailan. Sa Talisay City, Negros Occidental na walang batang babae noong July 1 at nasagip sa Bacolod City kinabukasan. Kalaunay lumabas na ginahasa siya. Ang binarel na minor de edad, palaboy raw at kalalabas lang noon mula sa kustudiya ng DSWD. Siyang bata, gin-turnover nila sa PSSD. May takabalong ako na nung rason nga nakagwa siya. Siya man ako, kaya iloy niya mismo na-confirm man. Iniimbestigahan pa kung may kaugnayan ang pagpatay sa lalaking 12 anyos sa pagkawala ng babaeng 5 anyos. May mga instances nga ang bata, ginasugo ni siya sa illegal activity. Sa itong legal age nga ginfilan abduction dito. So, manang ang gulo na hatanaw natin. Sinikap ng GMA Regional TV na kuhaan ng pahayag ang kaanak ng biktima ngunit hindi sila nagpaunlak ng panayam. Adrian Prietos ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hinatulang guilty sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Congressman sa Tur Ocampo kaugnay ng paglalagay umano sa panganib sa ilang menor de edad. Sa desisyon ng Tagum City Regional Trial Court, nilabag ng dalawa ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Taong 2018, nalagay umano sa panganib ang ilang menor de edad na isinama nila sa isang solidarity mission para sa mga lumad sa Talaingod, Davao del Norte. Sinintensyahan sila at ang 11 pang guro ng 4 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Pinagbabayad din sila ng 10,000 pisong civil indemnity at 10,000 pisong moral damages sa bawat isa sa 14 na menor de edad. Tinawag naman ni Castro at Ocampo na hindi katanggap-tanggap at hindi makatarungan ang naging hatol. Wrongful conviction daw ito sa mga tumutulong lang sa mga lumad.
Pinag-iisipan na raw ni suspended Mayor Alice Go kung susuko sa Senado. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Stephen David, baka itaon ito ng alkalde sa susunod na Senate hearing sa July 29. Nasa Pilipinas pa rin daw si Go. Sabi naman ni Senadora Riza Ontiveros, kung nakakapag-Facebook si Go, siguro naman kaya niyang humarap sa Senado. Iginiit ni Go na sa post na Pilipino siya. Tinawag naman itong fake news ni Ontiveros. Burado na ang profile ni Go sa Facebook. Tiniyak naman ni Senate President Jesus Cordero ang kaligtasan ni Go at ng kanyang mga kaanak kapag nakulong sa detention facility sa Senado. May detention facility ang Philippine National Police Office dito sa loob ng Senado mismo. In-inspection ko na kanina. At it's a room, air-conditioned, with its own restroom, with bunk beds. Nahagip ng humaharurot na kotse ang isang lalaki sa Batangas City. May spot report si Marisol Abduraman. Patawid ng kalsada sa Batangas City ang lalaking yan kasama ang isa pang lalaki. Pero bigla siyang nabaga ng humaharurot na kotse. Dinala sa ospital ang biktima at ang driver ng kotse pero hindi pa tukoy ang kanilang lagay. Sa San Jacinto, Pangasinan, motorsiklo, tricycle at isang pickup nagkarambola. Sugatan ang mga driver ng motorsiklo at tricycle. Nagliyab ang tricycle na yan sa gitna ng kalsada ng Lipa City. Nagka-gas leak umano ang tricycle. Isang crew sa kalapit na fast food chain ang tumulong na mapula ang apoy. Ligtas naman ang driver at dalawang pasahero nito na agad nakababa. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang militanteng grupo ipinanawagan kay Pangulong Marcos ang 150 peso across-the-board wage increase. Sabi naman ng Employers Confederation of the Philippines, mas mahihirapan ang maraming manggagawa dahil 10% lang ng labor force ang makikinabang sa legislated wage increase. Kasundo ang nakasentro sa pangangalaga sa kalusugan ng mga preso, nilagdaan ng DOH, DILG at DOJ. Para sa gastos kada pasyente, makakatuwang ang PhilHealth. Magtatayo rin ng mga ospital malapit sa loob ng mga kulungan. Kampo ni Puling, Canada, na kapwa akusado ni Pastor Apollo Kibuloy, iginiit na iligal ang pag-aresto sa kanya. Ayon kay Attorney Israelito Torion, kinwestiyon ng kanyang kliyente kahit hindi nabigyan ng pagkakataong matulungan ng abogado. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dinagsa ng fans ang 2024 Olympic Torch Relay sa Paris, France para masilayan ang torchbearer ng South Korea na si Jin ng BTS. Sinalubong ng hiyawan ang pagdadala ni Jin ng torch. Bit-bit din ng fans ang watawat ng South Korea at poster bilang pagsuporta kay Jin. Nangyari ang historic appearance ni Jin sa Olympics, isang buwan matapos siyang makalabas mula sa mandatory military service. Magsisimula ang Olympics sa July 26. Kylie Padilla nagaganap sa bagong karakter sa hit GMA Prime series na Asawa ng Asawa Ko. May pahiwatig sa bagong pag-ibig. Happy ka ba ngayon sa buhay? Oh yes, I'm very happy now. Very grateful. How about the love department? Love department. Masaya naman ako. Masaya. Kapuso primetime king Ding Dong Dantes magiging host ng The Voice Kids sa GMA Network. Bukod sa The Voice Kids, excited si Dong sa mas malaking papremyo sa Family Feud. Every week, 2 million pesos. Combined yan sa mga contestants, pati na rin sa mga manonood. Official YouTube channel ng SB19 at Ben and Ben na hack. K-pop boy group na Stray Kids, headliner sa British Summertime Hyde Park Festival. Solo concert ng K-pop girl group na IVE sa Pilipinas, dinagsa. Lor Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News.
May isang batang baka na clingy sa amo. Isang pusa naman ang tila bantay sa tindahan ang nakatulog. Pusuan yan sa report ni Joseph Moro. Kung ito ang tendero, tsak walang tawaran. Bili po. Yun nga lamang mukhang walang mabibenta, nap time kasi lagi. At di may istorbo ang pagpapahingang mahimbing kahit kulitin pa itong si Mingming. Yan ang sari-sari store Meow Chan na si Garfield na hindi naman overwork. Pero dahil may narinig na ibang pusa, agad raw itong bumangon sa pagkakaidlip at dumungaw sa bintana ng tindahan sabay pikit. Nakuhanan niya ng video ng among si Arabella. Sa Dingras, Ilocos Norte, isang baby cow o calf ang tila clingy sa amo. Laging nakabuntot, laging gustong pinapadede. Kwento ng may-ari na si Mang Jerry, 3 araw, hindi pinadede ng nanay na baka ang baby cow matapos ipinanganak, kaya siya na ang nag-aruga. Tila napamahal na rin ito sa kanyang amo. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.